Oh come on, what happened to you? Inis na wika ni Calix sabay hampas ng manibela ng sasakyan. Nagmamadali sana siya dahil may date siya ng gabing yun pero sa kasamaang palad ay ayaw yumandar ng kotse niya sa di malamang dahilan. Excited pa naman sana siyang makipagkita sa nililigawan niya dahil pakiramdam niya ay sasagutin na siya nito, at iyon ang hindi niya dapat palampasin. Nakailang ulit pa siya sa pagpapaandar nito ngunit kagaya ng naunang subok niya ay ayaw talagang yumandar ng sasakyan niya. Sakto namang nakita niya si Norisa na pauwi na kaya kaagad siyang nakaisip ng ideya. Alam niyang may pagkamasungit ito at hindi sila okay, ngunit kailangan niyang subukan para lamang sa kadate. Norisa, ha? Gulat na sabi ng dalaga, Hi, pauwi ka na ba? Oo, bakit alam ko di tayo okay? Pero kakapalan ko na ang mukha ko. Kailangan ko lang talagang makarating agad sa pupuntahan ko. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, Calix, nagsasayang ka lang ng oras. Sabihin mo na kung ano ang kailangan mo. Ayaw mag-start ng sasakyan ko, may importante akong pupuntahan ngayon, pwede ko bang mahiram ang kotse mo? Please, maawa ka sa akin, huwag kang mag-alala. Maingat akong magmaneho. Kailangan ko lang talaga ng sasakyan. At bakit? Kasi kahit di tayo okay, alam kong maawin ka, at ngayon nagmamakaawa ako sa'yo. Please, parang awa mo na, pahiram ng kotse mo. Sorry Calix pero may pupuntahan ako ngayon, can't let you ride my car, I badly needed it. Please, nagmamakaawa ako sa'yo, Norisa kahit ngayon lang. Doc Norisa, salamat at nakita kita. Humahangos na wika ni Elmo, ang kapatid ng lalaking inoperahan niya na nag-aya sa kanyang maghapunan. Oh, bakit? Andyan na po si ate. May narkila siyang owner-type jeep na pwede nating sakyan, sabay na po kayo sa amin. Pero may kotse naman ako, pwedeng convoy na lang tayo? Oh thanks God, kung sino ka man, ayan na Norisa, may sasakyan ka na, kaya please naman, ipahiram mo na sa akin ang sasakyan mo, please. Oo nga po Doc, sabay na lang po kayo sa amin, ihahatid ko na lang po kayo sa tinitirhan ninyo mamaya pag uwi. Hay, sige na nga, ingatan mo yan, hal walang gasgas yan kaya siguraduhin mong ibabalik mo din yan ng walang gasgas. Kung hindi lang mapilit si Elmo ay hindi siya papayag sa hinihinging pabor ni Calix, lalo pa at nalaman na niya ang lihim ng pagkatao nito. Yes, thank you Norisa, alis na ako, bye. Teka, paano yung sasakyan mo? Uutusan ko na lang si Mang Menandro na kunin yan mamaya. Tawagan ko na lang siya, bye for now. Halika na po Doc, okay, let's go. Hindi na niya napansin ang bahagyang pagngiti ni Elmo habang nakatanaw sa papalayong kotse niya. Nasa sala si Oliva habang tahimik na umiinom ng tsaa samantalang si Menandro naman kumakain. Hinihintay niya ang pagdating ng anak dahil kakausapin niya ito ng masinsinan. Asan na ba yung batang yun? Sabi ko sa kanya umuwi ng maaga, nagsisimula na rin siyang kabahan ng di niya moari. Menandro, tumawag ba sa'yo si Calix? May lakad ba siya ngayon? Bakit wala pa rin? Di naman nagpapalam sa akin yung batang yun, di ko alam. Kahit kailan talaga wala kang silbi, balak niya sanang tawagan ang anak ngunit saktong paghawak niya ng cellphone ay siya namang pagtunog nito. Si Calix ang caller kaya kaagad niya itong sinagot. Hello, where are you at kanina pa kita hinihintay? Di ka man lang nagsabi na may late ka ng uwi. Sorry mom, pero may date ako tonight kaya late na akong makakauwi. Please tell Mang Menandro na kunin niya yung kotse ko sa ospital. Hindi siya umaandar kanina, may sira ata. May sira? Imposible, araw-araw yang chinetsek ni Menandro ah. Well, I don't know what happened, pakisabihan na lang si Mang Menandro na kunin yun, buti na lang at napilit ko si Norisa na ipahiram sakin ang kotse niya. What did you just say? Ang sabi ko napilit ko si Norisa na ipahiram niya sa akin ang kotse niya. May tinatago din palang kabaitan yun kahit madalas akala mo nireregla sa Sungit. Anak lumabas ka na sa sasakyan, what? You've got to be kidding me mom, nagmamadali ako, I'm running out of time. Late na ako sa date ko, ani Calix habang mas lalo pang diniinan ang silinyador ng sasakyan nang makitang malapit ng mag-red light sa isang intersection, kailangan niyang mahabol yun para di na siya gahulin lalo sa oras.
Hindi mo naiintindihan anak, itigil mo yang sasakyan, ngayon din. No mom, hindi ko kailangan mong gawin yan anak, sira ang preno ng sasakyan ni Norisa. What? Gulat na wika ni Calix sabay apak sa preno ng sasakyan. Pero kagaya ng sinabi ng ina ay hindi nga ito gumagana. Nabitawan niya pa ang hawak na cellphone at paulit-ulit na inapakan ang preno ngunit hindi ito kumakagat. No, malakas niyang sigaw sabay busina sa isang 10-wheeler truck na papatawid sana dahil babangga siya rito. Sa bilis ng patakbo niya ay huli na ang lahat. Ang sunod niyang naaalala ay ang malakas niyang pagbangga sa truck at ang nakakabinging pagkayupi ng sasakyan dahil sa lakas ng pagsalpok nito. Halos di siya makapagsalita dahil sa mga nangyari at ang huling nakita niya ay ang pagkawasak ng sasakyan at ang pagkaipit ng mga binti niya sa bakal bago tuluyang nagdilim ang lahat sa kanya. Calix, anak, anong nangyari? Calix, malakas na sigaw ni Oliva nang marinig ang malakas na pagbangga ng metal na bagay. Kahit hindi niya nakita ang buong pangyayari ay alam niya kung anong naganap sa anak. Oliva, anong nangyari? Tarantang tanong ni Menandro sa babae. Si Calix, tanging nasambit ni Oliva bago siya tuluyang mawala ng malay. Samantala, masarap ang mga pagkaing inihanda ng pamilya ni Elmo para sa hapunan, bagamat simple lamang ito at hindi gaya ng madalas niyang kainin sa araw-araw, sa katunayan, sobra pa nga siyang nabusog dahil talaga namang nagustuhan niya ang mga inihain nito. Gusto mo pa ba ng kanin, Doc? Magsasandok po ako ulit. Naku wag na, ang dami ko ng nakain, maganda nga yun, Doc, para mas magkalaman ka, masyado ka na pong slim, para ka ng modelo sa kaseksihan. Sakto lang naman, ganito lang talaga ang katawan ko. Basta pag gusto mo pang kumain, Doc, magsabi ka lang. Oo na, salamat sa inyo. Busog na busog siya nang matapos silang kumain at kasalukuyang nagkukwentuhan sa maliit nilang sala nang makatanggap siya ng tawag mula kay Porcelo. Hello, Norisa, are you okay? Jesus Christ, pinag-alala mo kami ni Dad. Ha? Okay lang naman ako, bakit? May nangyari ba? Kung okay ka ngayon, sino ang nagmamaneho ng kotse mo? Si Calix, hiniram niya kanina yung sasakyan ko dahil hindi daw gumagana yung kanya, bakit ba? Kababalita lang ngayon, nabangga daw yung sasakyan mo, hindi pa pinangalanan yung nagmamaneho pero ang sabi ay malala ang lagay, oh my God. Anong sabi mo? Papunta kami ni Dad sa ospital, tinawagan ko na rin si Tita Henya at papunta na rin siya. I text ko sa'yo kung saang ospital para makapunta ka rin. Ilang minuto din siyang natulala dahil sa narinig. Doc, may nangyari ho ba? Si Calix daw, nabangga yung sasakyan. Kumusta ho ang lagay? Sana ay nasa maayos lang siya. Hindi ko alam, pupunta ako ngayon sa ospital. Pwede ko bang mahiram ang sasakyan ninyo? Oo naman po, ipagmamaneho ko kayo. No, please let me drive. Wala nang nagawa ang binata kundi ibigay sa kanya ang susi ng sasakyan. Pagkatanggap niya ng text ni Porcelo ay kaagad din silang bumiyaheng dalawa. Pagkarating nila sa ospital ay tinanong ang isang nurse, kaagad nitong itinuro ang kinaroroonan ni Calix at mabilis niya itong pinuntahan. Tamang-tama naman na papalabas ang doktor na nag-asikaso sa binata. Hello Doc, I am Norris Villaluna, doktor din ako at personal ko siyang kilala. Kumusta ang pasyente? Malubhang napinsala ang magkabilang binti niya at wala kaming choice kundi putulin ito. At dapat siyang sumailalim sa pagsasali ng dugo sa lalong madaling panahon. Oh my God! Hindi siya makapaniwala sa nangyari at halos hindi niya maisip kung sakali pala na siya ang gumamit ng sasakyan niya ay maaaring siya ang nasa kalagayan ni Calix at hindi ang binata. Nasaan ang anak ko? Ako ang ina ng pasyente, Doc. Kumusta ang anak ko? Kaagad naman itong sinagot ng doktor at ipinaliwanag ang nangyari. Kita niya pa ang paglupasay ni Oliva nang marinig ang kalagayan ng anak. Magdodonate ako ng dugo Doc, mabilis na sagot ni Menandro nang marinig na kailangang masalina ng dugo ni Calix sa lalong madaling panahon. Ganun ho ba? Ipapaasikaso ko na agad sa nurse para magawa na natin agad. Excuse me. Calix, anak, palahaw ni Oliva habang nakasalampak pa rin sa sahig. Tama na yan, Oliva. Kung iisipin mo kasalanan mo lahat ng ito, sigaw ni Menandro sabay sampal ng malakas sa babae.
Maging siya man ay nagulat sa ikinilos ng dalawa ngunit hinayaan niya muna ang mga ito na mapag-isa. Naglakad muna siya papunta sa isang bakanteng silya at kapag kakway na upo roon, hindi na niya napansin ang pagtabi sa kanya ni Elmo habang nakatingin sa kanya. Sinisisi mo ba ang sarili mo sa nangyari? Iniisip ko na kung hindi ko siya pinahiram ng sasakyan ay hindi sana yan mangyayari sa kanya. Ako siguro ang naaksidente ngayon at hindi siya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Doc. Wala kang kasalanan. Kasalanan nila kung bakit nangyari yun sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sasagat pa sana ang binata ngunit bigla itong tumahimik nang dumating sina Lorenzo at Porcelo kasama ang mommy niya. Kaagad siyang niyakap ni Henya samantalang sina Lorenzo ay nilapitan sina Oliva at agad na nag-usisa sa mga ito. Ngunit tanging si Menandro lamang ang nakausap ng dalawa dahil tulala lang si Oliva, at kung ano man ang naglalaro sa isipan nito ay ito lamang ang nakakaalam. Hamupa na ang tensyon sa pagitan nila Oliva at Menandro. Nasa linan na rin ng dugo si Calix ngunit nasa ICU pa rin ito. Umuwi na rin pansamantala sina Porcelo at ang ama nito matapos makipag-ugnayan sa mga pulis. Samantalang si Henya ay umalis na rin para makapagpahinga. Narinig niya rin na balak pa imbestigahan ng Tito Lorenzo ang nangyari sa sasakyan niya. Ang sabi kasi ng report ng rumesponding pulis ay mukhang sinadya ang pagputol sa brake line ng sasakyan niya. Nagpasya na rin siyang umuwi na dahil mag-uumaga na at kailangan niya pang pumasok sa VMC. Tahimik siyang naglalakad papalabas ng ospital habang iniisip ang lahat ng pangyayari. Palaisipan sa kanya ang sinabi ni Elmo at gusto niya sana itong tanungin ulit ngunit hindi niya na ito makita. Marahil ay umuwi na rin ang binata kasabay nila Porcelo. Pagsapit niya sa kalsada ay nagpalinggo-linggo pa siya sa pag-asang makakasakay siya agad ng taxi ngunit wala pa siyang mamataan. Bahagya siyang nagulat nang biglang tumunog ang cellphone niya at agad niyang nakita na may isang unknown number ang nag-text sa kanya, at ang mensahe nito ay 3 malaking letra na nagsasabing, "Die." Parang kanina lang ay nanghihina siya dahil sa nangyari kay Calix at ngayon naman ay may magti-text sa kanya ng ganun. Sino ba ito? Parang atit na mamatay ako. Balak niyang replyan ang nag-text sa kanya kaya hindi niya napansin ang itim na kotse na mabilis ang patakbo habang papalapit sa kanya. "Doc Norris," sigaw ni Elmo sa gawing harapan niya. Pag-angat niya ng mukha ay nakita niya ang mabilis na pagtakbo nito papalapit sa kanya at mabilis siyang itinulak ngunit sa ginawa nito ay ito naman ang nabundol. Kitang-kita niya ang pagtilapo ng katawan nito bago magpagulong-gulong sa kalsada. "Elmo," malakas niyang sigaw habang papalapit sa binata. "Doc," sabi ni Elmo habang hinahabol ang hininga. "Huwag ka munang magsasalita, hihingi ako ng tulong, saklolo, tulungan ninyo ako." Malakas niyang hiyaw sa karimlan ng gabi sa pag-asang may makakarinig sa kanya kaagad. "Huwag ka nang sumigaw, Doc, nararamdaman ko na, salamat sa pagligtas mo sa kuya ko. Doc, lumaban ka, please huwag kang bibitaw, saklolo." Maya-maya pa ay kinapa ni Elmo ang bulsa nito at kinuha ang cellphone nito at iniabot sa kanya at sumenyas na tanggapin niya. "What's this? Kunin mo, kung ano man ang gusto mong sabihin pwedeng mamaya na lang. Tatawag ako ng tulong, kailangan mong madala agad sa ospital." "Tulong? Anybody help?" Bahagya pa siyang nabuhayan ng loob nang makitang may nakapansin na sa kanila at handa ng sumaklolo. "Andyan na ang tulong, kapit lang, huwag kang matutulog, stay with me Elmo." "Huwag na doktora, hindi na ako magtatagal, nandito ang ebidensya laban kay Oliva." "What? Anong ibig mong sabihin? Bakit kilala mo ang babaeng yun?" Imbes na sumagot ang binata ay ngumiti lang ito sa kanya ng matamis. Nagawa niyang maibulsa ang cellphone ng binata habang inaasikaso ng mga rumesponding nurse ang binata. Kita niya ang maingat na pagbuhat ng mga ito sa binata at agad na dinala sa ospital. Kaagad siyang sumunod sa mga ito habang pilit na kinokontak ang kuya ni Elmo. Hindi niya maapuhap ang sasabihin ngunit sa pagtataka niya ay tila alam na nito ang nangyari nang sagutin siya ng asawa ng kuya ni Elmo. "Papunta na kami dyan, Doc, kung hindi siya nito iniligtas ay baka nasa maayos pa itong kalagayan. Ano bang kamalasan ang nangyayari sa kanya? Una, si Calix, ngayon naman ay si Elmo. Bakit kailangang mapahamak ang mga ito habang siya ay ligtas at wala ni isang gallows? Hindi mo man lang ba sisisihin ang sarili mo, Norris? Look at my son,
Look at him, dahil sa'yo may mga inosenteng buhay ang nadadamay. Cut off, Oliva, I don't need you here, please leave me alone. Why, kinukutko ka na ba ng konsensya mo, dahil wala sana sila sa kinalalagyan nila ngayon kung hindi dahil sa'yo, kasalanan mong lahat yan. Tama na, pwede ba, tumigil ka na? Hindi ko ginustong mangyari ang aksidenteng yan at kung alam ko lang na mangyayari lahat ng ito sa kanila, gagawin ko ang lahat para pigilang mangyari ito, dahil mas gugustuhin ko pang ako ang nakahiga sa hinihigaan nila kesa silang dalawa. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, Norisa, hinding-hindi kita hahayaang makawala sa mga dapat mong panag-utan, sinira mo ang buhay ng anak ko nang ipag-amit mo sa kanya ang kotse mo, kaya magbabayad ka ng mahal. For the record Oliva, si Calix ang nagpumilit na hiramin ang kotse ko. Kaya wag mo akong sisisihin sa nangyari, dahil ayoko sanang ipahiram yun sa kanya pero di niya ako tinigilan. Halos hindi siya kumukurap habang nakaupo sa bakanteng silya sa loob ng chapel ng ospital. Wala na si Elmo. Hindi nito kinaya ang matinding pagkakabagok ng ulo nito sa semento. Kahit paulit-ulit niyang sisihin ang sarili ay wala na rin namang silbi. Tila nauunawaan nito ang buong pangyayari at hindi siya sinisisi sa sinapit ng kapatid. Doc Norisa, paglingon niya ay bahagya siyang yumukod ng mapagtantong kuya ni Elmo ang nasa likuran niya. Huwag ka nang malungkot sa sinapit ni Elmo kung nakikita ka niya ngayon, mas lalo siyang malulungkot. Patawarin ninyo ako, hindi ko sinasadya, ginawa lang niya kung ano ang tingin niyang tama. Si Elmo ang tipo ng tao na kayang indahin ang sarili para sa mga taong pinapahalagahan niya. Napakabait ng kapatid kong yun, kaya wag mong sisihin ang sarili mo, choice ni Imo na pag-ingatan ka, at kahit kami man ay hindi nagagalit sa'yo. Alam naming wala kang kasalanan kaya wag mong sisihin ang sarili mo, Doktora, pero sana ay maipakulong mo ang sinumang may kagagawa ng lahat ng ito para matahimik din ang kapatid ko at di masayang ang mga ginawa niya para matiyak na ligtas ka. Saka alam niyang may nagtatangka sa buhay mo, kaya gusto kanyang protektahan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakita niya kung sino ang nangialam ng kotse mo. Na-i-record pa niya yun sa isang video at napanood namin yun. Kaya ginawa niya ng paraan na may sama ka namin sa bahay para maiwasan ang maaaring mangyari sa'yo kapag ginamit mo ang kotse mo. Ibig mong sabihin may sadyang nanira ng kotse ko para maaksidente ako, pero kung sino man yun ay tiyak na alam niyang ligtas ako, hindi kaya siya din ang gumawa ng kamuntikang pangsasagasa sa'kin. Siguro nga ay iisang tao lang sila, kaya palagi kang mag-iingat doktora, ngayong wala na si Elmo, wala nang magbabantay sa'yo mula sa malayo. Pwede mong mapanood ang videong yun sa cellphone ni Elmo at gamiting ebidensya laban sa stepmother mo. Dahil sa sinabi nito ay bigla niyang naalala ang cellphone na iniabot sa kanya ng binata, dali-dali niya yung kinuha at agad na hinanap ang video na sinasabi nito. Oh my God, halos hindi makapaniwalang bigkas niya nang makita ang ginawa ni Manodro sa kotse niya. At tungkol nga pala sa kotse ni Calix, inamin din sa amin ni Elmo na siya ang gumawa nun bilang ganti sa ginawa ni Oliva sa'yo, pero di niya alam na hihiramin ni Calix ang kotse mo, huwag mo sanang husgahan ang kapatid ko dahil sa ginawa niya. Kung totoo na si Oliva ang may kagagawa ng lahat, bakit siya pa rin ang sinisisi nito sa nangyari kay Calix imbes na magsisi ito sa nagawa? Mag-iingat ka palagi doktora, tuso ang kalaban mo. At sa tingin ko ay hindi siya kailanman titigil hanggat di niya nakukuha ang gusto niya. Hindi ko na siya hahayaan na makapanakit pa. Papaimbestigahan ko ito agad. Kung ano man ang nagawa niyang mali ay dapat niyang pagbayaran yun sa lalong madaling panahon. Ngayon na may masamang nangyari sa anak niya, I am sure mas lalo siyang manggagalaiti. Saan ka pupunta, doktora? May kailangan lamang akong komprontahin, tinawagan ko na din sina Porcelo. Sila na ang bahala sa pag-aayos ng burol ni Elmo at sa inyong mga naiwan niya. I'm sorry for your loss, pero pinapangako ko na mabibigyan ng hustisya ang pagkawala niya. Balak niya pa kasing puntahan si Oliva bago siya umuwi. Gusto niyang makita kung gaano ito katibay na haharap sa kanya lalo na ngayong alam na niya ang totoo. Mabibigat ang mga hakbang niya habang papalapit sa ginang. Nakita niya itong nakatayo sa labas ng kwarto ni Calix habang may kausap sa telepono,
pero nang makita siya nitong papalapit ay kaagad nitong ibinaba ang tawag na para bang hindi niya dapat marinig ang mga sinasabi nito. How is he? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, Norisa. May gana ka pang tanungin ako ng ganyan. Hindi ka man lang ba kinikilabutan sa mga pinagsasabi mo? Sometimes I'm wondering kung para sa akin ba talaga yung mga sinasabi mo, or para sa'yo. May gusto ka bang sabihin? Stop playing, Norisa, may laman ang mga sinasabi mo. Talaga? Then tell me kung ano yun. Will you please stop pestering me? Norisa, give me some peace of mind. Pwede ba? Lalo na ngayon na pinag-iisipan ko na kung ano ang pwede kong ikaso sa'yo. Really? Anong kaso, Oliva? Pwede bang kasuhan ng isang tao na pinilit ipahiram ang kotse niya na nagresulta ng pagkakaaksidente ng nanghiram? Huwag kang mag-alala, Norisa, nakausap ko na ang abogado ko at nag-iisip na kami ng pwedeng ikaso sa'yo, kaya kung ako ikaw, di ako magiging kampante. Anong kaso? Kasalanan ko ba talaga, Oliva, o kasalanan mo? Abat, di mo talaga ako titigilan, ngayon ako naman ang sisisihin mo. Asek nito sa kanya sabay amba ng mga palad nito na tila sasampalin siya. Ngunit maagap niyang natabig ang kamay nito at marahas itong tinulak sa pader. Don't you ever dare touch my face, Oliva. Ayokong madumihan ang mukha ko kapag tumama yung mga palad mo sa balat ko. I know how tainted you are. I know what you did to my car. Oliva, kaya kung nag-iisip ka ng ikakaso sakin, much better mangkalap ka ng ebidensya to stand your claim. Dahil kung may dapat mang magsampa ng kaso sa ating dalawa, it should be me, dahil inutusan mo si Menandro na sirain ang preno ng sasakyan ko para maaksidente ako. Unfortunately, hindi ako ang naaksidente dahil sinalo ni Calix ang dapat sana ay mangyayari sakin. How does that karma tastes? Oliva, are you beating yourself secretly, trying to look tough from the outside, while slowly dying from the inside? Ganyan ba ang nadarama mo ngayon, Oliva? At kanino mo naman nakuha ang kwentong kutsero na yan, Norisa? Sabihin na lang natin na may nakakita sa inyo ng driver mo at may video pa kayo, kaya sige, kasuhan mo ako nang magkalabasan tayo ng baho dito. Little did you know, ikaw na pala ang makukulong sa sarili mong krimen. Nababaliw ka na kung ganun. Video? Asan? Patanjin? Why would I do that? You want to play games, right? Galingan mo na lang, Oliva. Because I'm not gonna let you win. Titigan mo na ng titigan ang anak mo. Baka sakaling pumasok dyan sa kukote mo na ikaw ang may gawa niyan at hindi ako. You ruined your son's life dahil sa pagiging sakim mo. Aren't you happy seeing him suffer every minute of his life because of you? Kung sa tingin mo tapos na ang laban, pues nagkakamali ka. Sabihin na nating alam mo ang ginawa namin ni Menandro, pero hindi dahilan yun para itigil ko ang mga plano ko. Marami na akong sinakripisyo at kamuntikan pang mamatay ang anak ko. Hindi ako dapat huminto, lalo na ngayon na masama ang kalagayan ng anak ko. Hindi ako makakapayag na mawala ang lahat sa amin, over my dead body. Makalipas ang isang buwan, nakangiting bati sa kanya ni Porcelo bago ito pumasok sa opisina niya. Hello, may kailangan ka ba? Wala naman, I just wanted to see you. I'm fine, don't worry. Mabuti naman, si Tito Lorenzo, kumusta? He's doing fine, kunting panahon na lang ang kailangan natin, and we're ready to drop the bomb. I hope so. I just got mail today stating that I am being accused by Oliva dahil sa medical malpractice daw. I assumed yan pa yung tungkol sa operasyon ni Dad dati, at malakas ang bulong-bulungan na i-appoint na si Oliva as president ng VMC. Simula nang nakalabas si Calix sa ospital ay wala nang ginawa ang babaeng yun kundi makipag-meeting sa mga board members, at kagaya ng naunang plano, hinahayaan ko lang siya sa mga ginagawa niya. Huwag pa rin tayong makampante, we both know how tricky she was. I know, panatag naman ang loob ko dahil andyan kayo ni Tito Lorenzo, alam ko na may kasangga ako sa laban na ito, at sa oras na tayo naman ang umatake sa kanya, she'll be dead in one single blow. Maaasahan mo talaga kami ni Dad, alam mo naman na hindi ka namin pababayaan, at isa pa I know na alam mo din kung ano ang tunay kong nararamdaman sa'yo. Di ba? I like you, Norisa. She caught off guard at hindi niya alam kung paanong sasagutin ng binata dahil sa pagtatapat nito. I know, magulo pa ngayon ang sitwasyon, hindi kita ay pe-pressure na sagutin agad ako,
I just want to let you know how much I liked you. Ha? Sabay nilang sambit ni Porcelo nang biglang may kumatok sa pintuan niya. Yes, si Sergio ito. Pwede ba kitang makausap? Please come in. Hi, may sasabihin lang sana akong importante kaya napasugod ako. I'm sorry kung nakakaistorbo ako. Nako, hindi ka naman nakaistorbo, on time nga ang dating mo eh. Ano ba yun? Actually kay Norris ako sana sasabihin, pero siguro okay na din na malaman mo since ikaw ang magiging personal lawyer nila someday. By the way, Norisa, I've found out na bukas na daw ng gabi uupo si Oliva as president ng VMC. What? Paanong nangyari yun? I don't know, nakatanggap lang ako ng invitation galing sa kanila. Hindi pwedeng mangyari yan, hindi ko siya papayagan na magkaroon ng full control sa pamamalakad sa ospital na ito. Anong gagawin natin? Kakausapin ko si Dad, kailangan nating mapigilan na mangyari yan. Mabuti pa nga, nalaman na ba ni Tito Lorenzo kung sino ang nagtangkang samaga sa sakin? Natuntun na niya ang ginamit na sasakyan, pero negative ang may kanya. It turns out na ginamit lang yun ng walang permiso ng may kanya. Then, hindi na ba natin malalaman kung sino yon? We are trying really hard para malaman kung sino siya. At kung sakali na matuntan na namin, we will file a case against your assailant right away. So tama ang hinala natin, di talaga titigilan ni Oliva ang VMC, after what happened to Calix. After what she did to me before, that woman is really out of her mind. We must be ready for tomorrow, Norisa, tatawagan ko na rin si Dad. So, paano? Mauna na muna ako.